Linya ngayon si Senador Pimentel. Sir Coco, good morning. Yes, magandang umaga, Manong Ted at kay DJ Chacha at sa lahat po ng nakikinig po. Opo, salamat na marami. Ano po, I'm sure inyo na po ito nabasa, itong draft resolution na ito. Sa pangkalahatan po muna, ano po ang inyong masasabi dito? Number one, malaking chance na hindi yan tunay na sinulat ng Senate staffer. Kasi yung format niya mali. And then number two, meron siyang kino-quote niya yung Constitution, mali pa yung pag-quote. So, hindi siguro gawa ng abogado yan o ng legislative staff. Oh. Okay, opo. Sige, so tingin po ninyo, kumbaga, mali ang mga informasyon, mali din yung forma. Kumbaga, yung form tsaka substance, mali. Opo, mali. Tapos kahit yung pagdating naman doon sa argument, disagree naman tayo doon na merong tawag yun, de facto dismissal. Disagree tayo ron. Una sa lahat, ang utos ng Constitution sa Senado, trial by the Senate, Senado ang inuutusan, trial by the Senate shall forthwith proceed. So ituloy nyo yung paglilitis. Hindi pwedeng pag-file ng impeachment, pwede ididiretso mo sa basurahan. Hindi mo pwede yun. Opo. Senator Coco, kayo po naman sitting senator ngayon, ano po? Hindi ko lang po alam kung gaano ho kayo nababalitaan ng majority dyan sa mga bulong-bulungan nila, pero ang narinig po natin, ang bulungan dyan, ito pong draft na ito ay nakaabot naman talaga kay SP Escudero. At ang sinasabi daw po, gumagawa pa ng ibang draft para po ipulido ang mga informasyon at argumento dito sa sinasabi na talagang balak nila na magkaroon ng de facto dismissal. Ito ba inyo rin po narinig? Hindi. Siguro, sinisiguro nila hindi ko marinig. Pero number one, kung draft lang yan, kahit yung draft na pinapakita o pinadala sa akin, ni walang signature, ni walang attribution, hindi inaamin kung sino yung sponsor or author. So hintayin na lang natin maging official yan kung pipirmahan na at saka i-file. Pero ready na tayong harapin yan. Mag-argue tayo na hindi pwede yan. Hindi po pwedeng ano ba tawag nila? Ano ba yung sa draft na nakita ko? De facto dismissal. Una sa lahat, Manong Ted, ang ginagamit nating analogy, court system So kung court system yan, kahit sa court system, ang mga motion to dismiss mo or mga summary judgment mo, naka-address sa court. Kailangan mag-convene muna ang Senado bilang impeachment court kung gusto nilang i-process yan o i-entertain yung resolution na yan. Sa korte sinasubmit yan para magdebate kami ron bilang senator judges. Okay. Inamin po naman ni Senator Bato na sa kanyang opisina po nanggaling ang draft na ito. That's a fact, no? One. Second, inamin din po ni Senator Amy na may ilang po mga draft na umiikot ngayon. Okay. So, kumbaga, sadya po talagang may tinatrabaho ang ilan na makapagpalabas ng resolusyon para po nga sa dismissal nitong complaint na ito. Ang punto po namin ngayon, Senator Coco, ay sinasabi po ni Ginoong Escudero, na bagamat ito po'y scrap of paper lamang ngayon, unless it is filed and debated and voted upon. Ang sinasabi niya po dito, if someone will make a motion, it can be acted on, debated, and voted upon. Alright? The Senate is a deliberative body whose plenary is supreme. So, ito daw po'y dadaan pa rin sa botohan ng mga miyembro ng plenaryo. Hindi ba kayo nababahala sa ganitong statement? Nababahala tayo, pero siyempre, kaya nga ready na tayo Siyempre research na namin yan. Pero, hindi pa talaga yan official. Kahit si Bato may inamin na may draft, hindi niya sinasabi na yung draft na nakita ko yun yung draft niya. Hindi Basta
para kung ang inamin ata niya na meron nang galing sa opisina niya na ganyang idea. Mhm. So ready lang tayo to argue both on procedure and on substance. Okay. Ready mabuti nga at maaga pa lang meron nang lumabas na nag-circulate na ganyan para napapaghandaan din natin yung kahit yung laman nung draft na yon. Opo, salamat nga po kayo po yung naghahanda na ngayon pa lang. Pero again, balikan lang natin, ano ba talaga ngayon ang actual na estado nung articles of impeachment? Ito ba formally ay na-acknowledge na ba ito sa plenaryo na tinanggap namin? And ano ba ang dapat na mangyari on June 11? Kayo ba muna ay manunumpa bilang senator judges o kapag may inihain na gantong uri ng resolusyon, pagbobotohan na ba kaagad yon? Yan ang i-anticipate na ngayon natin yan. Kasi ganito, okay. Number one, nung Lunes, nagdebate na kami kung maka-crossover ba ang impeachment sa 20th. Ibig sabihin, no, abinado na itong Senado na ito na may natanggap na itong impeachment case. Nasa record na, pinagdebatihan na nga kung pwede ipasa sa susunod na Senado eh. So admitted na yon, meron kaming pending impeachment case. Ang situation, waiting kasi si Senate President linagay niya sa June 11. So doon natin ngayon yan itatake. Ngayon, ang dapat procedure, babasahin ng House of Representatives prosecutors ang articles of impeachment sa June 11, 4 o'clock ng hapon. Dapat, ito ngayon ang bantayan natin. Logic and by the rules, logically speaking, at saka suportado ito ng nakasulat sa Senate impeachment rules, pagkabasa ng articles of impeachment, dapat diretso na kami sa pag-convene ng Senado as an impeachment court. Dapat sabihin ng Senate President, the Senate as an impeachment court is now in session. Dapat ganon, mag-oath taking tapos kami. Ngayon, yung reso ngayon na umiikot, baka yan ang panggulat. Pagkatapos basahin ng House of Representatives ang articles of impeachment, kasi session pa namin yun as legislative, baka ipasok ngayon yan. Kaya, bantayan ngayon namin yan, handaan namin, tama ba yung procedure? Pagka lumusot sa procedure, saka natin debatihan ang laman. Okay, sige po. So, babantayan namin. Yung namin, Dapat bantayan. Babantayan namin. Yung namin, ilang kayo? Dalawa. Kayong dalawa... Kasi Opo, go ahead. kami lang sa minority ang nag-uusap tungkol dyan. Yung nga po, kasi ganito po, Senador, nababasa po natin ang mga opinion ng ilan, ng marami, Opo, mga legal brains dito po, sinasabi nga ito ay napaka-elementary, na subject matter, na hindi, na kinakailangan magkaroon ng trial bago ka magkaroon ng acquittal or dismissal. Pero paano po yan? Ito po ay senaryo po lang naman, Paano kung maglakas ng loob ang liderato ng Senado at ang majority, na bahala na kayo kung saan kayo pupunta, pero sasagasaan kayo ng boto ng majority. Kahit na kayo magbantay diyan, kumontra kayo, makipagdebate kayo, at the end of the day, let's vote on the measure. Paano po yun? Yun po yung rules. Kailangan talagang dumating ang punto na kung merong inintroduce niya sa Senado, bigyan kami ng oras labanan kung disagree kami. Tapos, at the end of the day, kung hindi maiwasan ang pagboto, bobotohan namin. And then, ang resulta, yun na nga. O sana naman, wag naman mapapahiya ang Senado bilang institusyon. Kasi kami ni Senator Risa, member kami nitong Senadong ito. So, ayaw din namin naman masira o mapahiya ang Senado bilang institusyon. Dapat, ang argument lang namin dyan, ang final appeal namin sa aming mga kasamahan, ang dali-daling intindihin ng Constitution, trial by the Senate shall forthwith proceed. Wala namang malalim na salita dyan. Bakit di namin masunod yun? So, yun lang yung pakiusap namin. Sundin naman natin ang Constitution. Senado tayo eh. Nationwide yung mandato natin. Dapat tumunod tayo sa Constitution. Tapos,
Huwag tayong umiwas sa impeachment trial at saka pagdesisyon sa impeachment case kasi nga, nung tumakbo tayong senador, kasama na yan sa job description. Dapat alam na natin yan noon pag-file pa lang natin ng certificate of candidacy. Alam na dapat namin lahat yan. So yung lakas ng loob to be a judge sa impeachment, dapat dala-dala na namin yun. Senador, yun nga, no? Are you going out of your way now? Kasi sabi nga po ninyo, baka hindi kayo kinakausap o baka mainap lang po sa inyong informasyon, pero hindi naman maitatanggi yung mga nangyayari dyan sa Senado sa ilang pong mga nagsasabi na binubuo nga itong gantong uri ng mas pulido umanong draft and then makakakuha po ng at least man lamang 13 boto. And then, kumbaga, bahala na kayo magreklamo dyan, mag-iingay dyan. Kayo ba lumalabas na sa inyo pong opisina para makisuyo, makiusap mismo sa kapwa nyo senador, regardless kung majority sila o hindi? Para pag-usapan ito sa ika ninyo na para naman hindi mapahiya ang institusyon? Nung nag-plenary debates po kami, hindi ba kausap na rin namin yung mga colleagues namin? Tapos, siyempre, of course, sa lounge, nag-uusap-usap din kami tungkol dyan. Nagbubulong-bulungan din kami tungkol dyan. So, ang pinaka-formal nga at pinaka-recorded nga, public na pakiusap sa mga colleagues natin would be when you speak out during plenary session. At ginawa na po natin nung Lunes yan at posible pa natin gawin muli. Gagawin natin ulit. At kausapin natin silang lahat. Problema lang nga is kung nakikinig ba. Okay, opo. Kumbaga, yun nga sana, no? Ang pinaka-formal na pakikiusap dito ay sa floor, no? Para sinasabi nyo yung mensahe at nakikinig po sila. Opo. Ano po ang handicap ninyo on June 11? Kasi 4 p.m., opo, at yan po ang huling araw ng regular session po ng 19th Congress. Ang iba siguro po ay atat na rin magbakasyon, no? Yung mga dumaan sa hal. Opo, kasi ang iba niya nakabook na ng mga flights yan. Kasi ito ang pinakamahabang break sa Kongreso, yung papunta ka ng SONE. Opo, 40. Opo. Opo. So everybody's in a hurry. 'Di ba? Ang iba ho talaga dito may mga plano na. Opo, nakapangako na kay Mrs. na sila pupunta ng Paris, no? Mga ganun pong usapin. Alam mo, Malungkit, ang pinaka-handicap talaga namin sa minority is we are assuming good faith. We are assuming good faith. Nung sinabing June 11, 4 p.m., okay, ang assumption namin dyan, may quorum pa in good faith kasi talagang yung duty namin at senator, gagampanan namin. Kailangan mag-attend kami. Yan. So yun yung aming assumption. Ngayon, mangyayari ba yun o hindi natin alam. Pero siguro naman, tama naman kami na we have to assume good faith. Diba? We have to assume na ang mga hinalal nationwide, senador na nga ang rangko namin, posisyon, meron din kami sense of responsibility. So we have to assume that. So, kaya tignan mo ngayon, nagko-cooperate kami kung legislative matters ang gusto ni Senate President. Nagpupuyat kami hanggang alas 11 kagabi to work on the majority's legislative agenda. Kasi good faith din kami as minority. Sana everybody is acting in good faith. Kaya nga meron ako sinabi noon na dapat no surprises. Pagdating sa June 11, merong quorum hanggang 4 p.m., pinasa ng House of Representatives, then we convene as an impeachment court. There should be no surprises kung everybody is acting in good faith. So nangangahulugan po, Senador, no, na kung sakasakali pagsapit ng June 11, 4 p.m., and then may kumwestiyon sa quorum ninyo, wala nang business of the day. So the mere absence of a quorum will be a reason for the Senate to adjourn at hindi po mangyari itong sinasabi na reading of the articles and the pag-swear ninyo bilang mga senator judges. Bantayan nga natin yan. Tandaan mo na 3 p.m. ang session namin. Ngayon 4 p.m. ngayon yung reading.
So, yung senaryo nga natin, imagine mo, 3 p.m. magkakakorum, then 4 p.m. biglang wala. So, bantayan natin lahat yan. Kasi, normally, hindi dapat nangyayari yan unless na merong hidden agenda. That's why, parati ko sinasabi, parati nating entertainin yung merong mga hidden agenda. Pero, siyempre, ang assumption din talaga dapat natin, merong good faith compliance. Kasi, ang kadil natin, mga senador mga may nationwide mandate, more than 35 years old. Dapat mature na nga to ng mga tao. So, we assume good faith. I am assuming good faith. At ako'y nagdarasal na pagdating ng June 11, there should be no surprises. Meron dapat sufficient number of senators kung pwede perfect attendance to show interest dito sa Naputol po tayo. Itong ating linya, no good faith. It is not in good faith. Mukhang ang ating linya may hidden agenda. Kumpirmado. So, Opo, tutuloy po lang natin to para ho nang natin maintindihan po kung gaano nga po ito kaimportante bilang isang bansa, mga kapatid, actually Opo, bilang isang bayan na meron pong konstitusyon. Ano po? At tayo din po ay gumugugol ng pagkalaki-laking halaga para patakbuhin po ang isang institusyon na ang tawag ay Senado. Senator Coco, sige po, good faith, yan nga po ang inyong binabanggit kanina pa. So, kung sakasakali po, again, ito po naman, diskusyon lang naman po ito sa ating pwedeng asahan sa June 11. Kapag ho ba nagbasa ng Articles of Impeachment, and then kayo po ay nanumpa bilang mga senator judges, at ito po yung last day ng session ninyo, ano ba dapat po ang maging ending ninyo para masabi na hindi tuluyang tapos ang hearing, ang trial, at maaaring ituloy sa next Congress kung sakali man? Ang anticipated ko dapat mangyari sa June 11, mag-oath kami as judges, and then habang nakakonvene kami as an impeachment court, si Senate President bilang presiding officer ng court, uutusan niya ngayon yung clerk of court, yung aming Senate Secretary, padalhan na ng summons ang impeached official. At under our rules, meron yung impeached official may 10 araw from receipt of the summons para sumagot. So, ganun po yung mangyayari. So, at least, pumasok na tayo sa proseso ng impeachment. Nag-umpisa na. Ngayon yung pagtawid sa susunod, ang posisyon ko, pwede, kasi korte ang ating analogy na kahit mag-change ang member ng korte, yung kanyang caseload, yung docket niya, yung mga kasong pending sa kanya, tuloy pa rin. At si Senate President, i-remind ko siya, nung ginawa niya yung original impeachment calendar niya, yung June 2 pa ang reading, June 3 yung convening as a court, linagay niya doon na July yung trial. July 2025. Ibig sabihin nun 20th Congress na yung trial. So ibig sabihin nun, yung si Senate President mismo ay naniniwala na pwedeng tumawid ng impeachment case. Okay, sige. So dapat ganun po, kumbaga, ganoon dapat magtatapos on record, yung transcript ng diskusyon ninyo sa June 11. Correct, Okay. correct. Yes. Tapos bago mag-suspend ng session ang korte. Opo. Ganun yung ending nun. So, ang korte, ang session ng Senate as an impeachment court, suspended lamang. Okay, sige po. So, klaro yan. Pero kung sakali po na kabalintunaan ang mangyari at mangibabaw itong fear, pangamba ng iba na kayo ay sagasaan ng majority. Opo. At kayo po'y maglupasay man on the floor, eventually po ma-outvote kayo. Ano remedyo ng taong bayan dito kung sakasakali po, Senador? Legal and political. Sa legal, kung sa tingin natin talaga, kasi ang term mo, Manong Ted, sinagasaan. So pagka ganyan, grave abuse of discretion na yan, tyranny of numbers, tama-tama, grave abuse of discretion is a ground para tumakbo sa Supreme Court for our legal remedies. So
So pwedeng kahit sino na yan na citizen, na Filipino citizen, kasi Senado niya yung kumikilos, binabayaran niya ang tax niya para ma-maintain yung Senado na yan. So yan yung legal remedy. Ang political remedy is kailangan mag-ingay ang taong bayan. Actually ngayon pa lang pwede na nga mag-ingay ang taong bayan para ipakita ko ano yung sentimiento nila. Pwede nilang sabihin, ang interpretasyon namin kailangan mag-trial. Number 2, pagkaibasura nyo ito na shortcut, tatandaan namin kayo kung sino kayo. Magbabayad kayo nito sa future electoral exercises, or ngayon pa lang, puro batikos ang makukuha ninyo sa amin. So pwede gano'n. So the remedies are legal and political. Opo. Anong president ang lilikain nito kung mangyari ito? Kasi nga hindi naman tinatanggi na mayroong resolution na Meron. Opo. Hindi tinatanggi na may resolution, no? At mukhang ang rinig ko, ultimo ang leadership sinasabi na ayusin pa natin yan para mas maganda wordings niyan. So kumbaga po, ano po ang magiging president nito kung mangyayari ito in the future na may maghahain ng articles of impeachment laban sa isang impeachable official? Correct. Una sa lahat, hindi ko narinig yung participation ng leadership dyan sa pag-ayos ng reso. So, hindi ko kino-confirm na may ganyang statement. Pero tama kayo, kung mangyari ito na mayroong biglang bagong konsepto na de facto dismissal, hihina ang ating accountability of public officers na sistema. Kasi impeachment, kaya nga naisip yung proseso niya kasi yan yung depensa ng taong bayan Kung meron tayong nahalal na hindi dapat manatili sa serbisyo sa gobyerno, tapos mataas ito na opisyales, tapos yung ating mga representatives yung ating mga district congressmen at saka mga representatives sa House, sinabi na nagkasala ito. Limitado lang naman yung grounds. May 5 grounds sa Constitution na nagkasala siya at ginawa niya ito. Yan yung defense ng taong bayan. To correct. Yan yung defensive mechanism. So, huwag natin hinaan yan. Actually, palakasin natin yan. Pero, of course, fairness at saka due process, bibigyan din natin ng chance marinig ang depensa nung in-impeach na official kasi posible rin naman siyang ma-acquit or not guilty. Kaya nga yung paglilitis sa Senado, double purpose yan. Triple. Number 1, para makita ng mga senator judges ano ba yung ebidensya. Sabay na rin yung taong bayan, makita nila tama ba yung trabaho ng aming House of Representatives, yung aming mga congressman. Tama ba? Nag-impeach sila? May ebidensya ba? And then the third reason bakit kailangan tayo mag-trial, yung impeached official. Kasi kung napailan ka ng kaso sa Senado, ang tawag sa'yo, impeached official na Bigyan naman natin siya ng chance sa depensahan yung sarili niya at linisin ang pangalan niya. Kasi impeached official siya. So, chance din niya yun kasi posible rin naman siyang maging not guilty. So, Manong Ted, dito na yung pag-summarize ko lahat. Ang guilty or acquitted, not guilty na ruling, constitutional yan. Yan na nga ini-expect natin na dapat dumating sa dulo yan at merong desisyon, guilty ba or not guilty. Ang magiging unconstitutional kung hindi tayo mag-trial. Kung hindi yan litisin ng Senado, yan yung unconstitutional na kilos. Na ang mangyayari nga, sino man pong impeachable official, basta may mas marami pong kaalyado sa Senado, hindi na siya dadaan sa trial kapag hinayaan natin mangyari ang gantong uri po ng resolusyon na mamayani. Correct. Unconstitutional yun. Kailangan mag-trial. So ngayon kung talagang yung political character naman ng impeachment ay pumasok, di not guilty nila. Pero importante, nag-trial na laman ng taong bayan ano yung ebidensya laban sa impeached official at yung taong bayan sasabihin nila
tama ba yung trabaho ng House of Representatives kasi nag-impeach sila. O nag-aksaya tayo ng panahon, nag-gumastos tayo ng resources. So pati ang ating mga congressmen sa House of Representatives ay sinusukat din natin sa trial yung kalidad ng kanilang trabaho. Senator Coco, at the end of the day, no, kung sakasakali, pwede ho naman ditong tumayo yung presiding officer, mala Poncio Pilato, bilang presiding officer, at sasabihin niya na ito, bubuksan niya yung sesyon and then may magmomosyon at sabay maglahahain ng gantong uri ng resolusyon. Meron silang kaukulampong pirma. At sasabihin niya na bilang presiding officer, wala akong control dito. Ahayaan ko lang ito sila. And then at the end of the day, nakita niyo naman, hindi ako bumoto. Hinayaan ko lang yung rules mangibabaw. Pwede bang gano'n ang sabihin ng kasalukuyang Senate President? Hintayin na lang natin, Manong Ted. Dasal natin na hindi mangyari yan. Una sa lahat, out of order yung reason na yan kung i-introduce sa oras na yon. Okay. Kasi sa oras na yon, impeachment rules na yung sinusunod namin eh. So out of order yan. Dapat ipakonvene niya muna yung impeachment court. At then, kung meron mang motion galing sa isang senator judge, doon na namin pag-usapan. Okay, sige po. So, sa panghuli po, siguradong present kayo ha sa June 11 at wala din kayong biyahe ha? Hindi po ako mahilig magbiyahe kahit kung bakasyon nga, hindi ako bumabiyahe, lalo na kung session day pa. Opo. Kasi baka pati kayo magmamadaling umuwi dahil may lakad po kayo sa June 11. Ito po yung napaka-importante. Ang importante, ingat tayo sa kakainin natin sa June 11. Opo. Ingat tayo. Opo. Senator Coco, muli kaming tatawag sa inyo ha, para mabigyan lang po ng edukasyon ng ating mga kababayan dito po sa napaka-importanteng isyong ito. Opo, dapat tutukan po natin ito kasi ang laki ng ginastos dito na oras at saka resources eh. At saka political time. So tutukan po natin ito. At dapat tama yung gawin namin. Tapos magdesisyon na kami. Tanggapin natin yung desisyon. Guilty man or not guilty, constitutional yan. Ang hindi constitutional is kung hindi kami mag-trial. Salamat na marami. Well said. Senator Coco, as usual, Godspeed, sir. Thank you.